Okay, magandang araw sa inyo mga brothers. Meron tayong ibablog ngayon. Ito, hinila po sa atin dito Kawasaki Barako na naman mga brothers. Bali, ang problema nito mga brothers, hindi nila mapalabas yung kuryente kahit na bago na po yung ginamit nila na stator. Bumili na sila ng bago mga brothers eh. Kahit anong gawin nila, na-check na sila ng ibang mga pyesa pero hindi nila mapalabas yung kuryente mga brothers. Ngayon, papakita ko po sa inyo yung isang diskarte na kahit sino nasisira dito mga brothers. Kasi napapanood ko at marami na rin pagkakataon na dinadala po sa atin dito sa shop. Marami pong mga mekaniko na nasisira sa ganitong sistema. Kahit napalitan nila ng bago, hindi pa rin nila mapalabas ang kuryente. Yan ang gagawin natin sa oras na ito mga brothers. Pero bago natin simulan to, kung napasyal ka lang sa akin channel, ay huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Pakipindot po notification bell button. Piliin niyo po yung all para updated po kayo pagka mag-upload po ako ng mga bagong videos. Okay? Ito, 2 araw na nilang ginagawa ito. Hindi nila matapos-tapos. Hindi nila mapalabas ng kuryente. Ayan. Walang kuryente, kaya hinila na lang. Pinalitan lang ang stator. Bago stator ano boss? Bago po. Bago stator pero wala pa rin kuryente. Ayan, checkin natin kung anong problema ba brothers. Baka mangyari sa motor niyo po ito ay meron akong idea kung paano i-troubleshoot yung ganitong issue. Tapos yung local natin. Okay mga brothers, sa kasalukuyan na tinotroubleshoot muna natin itong motor na to. Galing pa po itong Taytay. Taytay pa yun na boss? Taytay Rizal, ito yung may-ari. Boss. Ha? Luzon Rizal po. Muson, okay. Kaya nga nagpapak sila ng wire. Ginawa nila, biniyak nila. Ngayon, nagkaputol-putol daw ang mga wire nito. Kaya ay matigas na po yung mga wire sa stator. Ito. Kaya napilitan na silang palitan. Pero kahit anong gawin nila, hindi nila mapalabas yung kuryente. Ang wire ko na yung tape. Kaya i-troubleshoot natin ng maayos mga brothers. Ano nagbago? Wala. Wala naman, tingin ko pala sir ko. Okay. O, yung laptop mo. May suspecha na po kami dito na pwedeng pulser po ang panggalingan ng hindi paglabas ng kuryente nito. Kasi sa kasalukuyan itong mga wire niya, okay naman po mga koneksyon. Bagamat hindi siya nakapix ng maayos pero okay naman ang koneksyon. Naka-open siya pero at least diretso naman po yung kanyang ano. Mamaya babaklasin po natin itong kanyang ano. Okay mga brothers, ito papaklasin natin yung yun. Kita na ang problema. Ayan, palisir ang problema mga brothers. So, malayo to rito. May sukat ito eh. Nakalimutan kaya gusto kong makakuha yung isa eh. Ayusin natin to, yung kapit niya. Tumama. Tapos ito malayo yung kanyang plate. Okay. Itong wire wala rin sa ano, sa line. Dapat nandito. Okay mga ka-brothers, ito binaklas na po natin yung kanyang stator sa cover niya sa magneto. Ngayon, ang nakita natin problema rito mga brothers, kaya walang lumalabas na kuryente. Itong kanyang pulser to. Kasi po, itong pulser na to,
pagka nakalagay po yung magneto, may tamang sukat itong dulo nito doon po sa magneto. Ito. Ito mga brothers. Ito. May tamang sukat yan. Ngayon lumalabas. Ito na lang kuya. Effective na talaga. Ito. Lumalabas po ito, malayo. Yan lang, mabait. Ayan, nakalimutan ko lang po ang sukat simula dito hanggang dito eh. Pero pagdating po dito sa magneto, dapat po ang clearance niya ganyan lang kalapit o nasa 15 mm to 20. Ngayon, lumalabas, eto malayo to rito. Yung magneto niya nandito kaya malayo. Wala sa hindi makakuha ng pick up ng magnet doon sa magneto. Kaya nagkaroon po ng problema itong kanyang pulser na wala po sa sa standard, malayo. Ngayon ang gagawin natin dito, yung dati niyang pulser, yun ang po yung kakabit natin. Araw-araw siya. Bali kakat na lang natin to, tsaka natin hihinangan. Ikat mo na lang to na, itong dalawa na. Yun yung pulser. Yung dating niyang pulser mga brothers. Bali kakat natin dito at saka natin hinangan. Kasi kung papasinin niyo po, ayan o. Ang layo po niya. Tingnan niyo po yung clearance dito. Ayan. Ngayon ito lalagay natin. Oh, lumapit na siya. Okay mga brothers, ito napalitan na po natin itong kanyang pulser. Ito pong pulser na to, ito po yung dati. Ayan, ibinalik ulit natin kasi ito yung bago. Ngayon kung napasin nyo po kanina, pinakita ko na po sa inyo, yung clearance niya napakalayo, kaya po walang lumalabas na kuryente. Ayan, pag nilagay natin to ang layo, halos nandito po yung kanyang pick up coil. Kaya mangyayari, lalayo po siya sa magneto. Kasi itong kuntil na to, magnet po ito mga brothers, tapos may coil siya sa loob. Itong kuntil na ito mga brothers, kailangan tumapat dito sa kanyang magneto ito. Ngayon pag tumapat po dito mga brothers, magkakaroon po siya ng kuryente, magbibigay siya ng kuryente sa CDI para itong CDI makapag-produce ng kuryente papuntang ignition coil. Kaya lang po, hindi siya makapagpalabas ng kuryente papuntang sa CDI kasi po ito nga pong kanyang pulser ay malayo. Kaya ito po bago binili nila to. Ngayon binag natin yung luma. Ayan, sasalpakan na po natin ito mga brothers. Karamihan po sa mga mekaniko rito nasisira pagka ganitong sistema. Marami na pong dinala dito na ganitong sistema, mga mekaniko nagdadala. Hindi nila mapalabas yung kuryente. Ayan. Sige, salpak natin to. Okay, salpak na yan. Okay. Okay na dyan. Sige, panda rin natin. Okay. Yan mga brothers, okay na.